Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga, mga kapatid. Narito po tayo muli upang simulan ang araw natin kasama ang salita ng Diyos bilang gabay. Tayo po ay dumako muna sa isang manikling panalangin. Aming Diyos sa makapangyarihan, marami pong salamat sa panibagong araw, umaga na ipinagkaloob mo sa amin. Patuloy po kami nagpapalinis ng aming mga kaisipan at ng aming mga puso upang maging kalugod-lugod sa inyong kaharapan. Dalangin po namin na ikaw ang magpatnubay, gumabay sa aming pagbubulay-bulay na inyong mga salita. Buksan niyo po ang aming mga tainga at ang aming mga mata, Panginoon, upang malayang maintindihan na sa buhay namin anumang nais mo turo sa amin ngayong umaga. Lahat po na ito ay tinataas namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ang ating pong pagninilay-nilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga Hukom chapter 20 verses 18 to 21 na may pamagat, The Battle Against the Benjamin and Gibeah. Ating pong basahin ang mga bersikulo. Ang mga Israelita ay nagpunta sa tabernakulo sa Bethel at doon itinanong nila sa Diyos, aling lipi ang unang sasalakay sa mga Benjaminita? Sumagot si Yahweh, ang lipi ng Judah. Verse 19. Kinabukasan ng umaga, ang mga Israelita ay nagkampo sa tapat ng lungsod ng Gibeah. Verse 20. Pinaharap nila sa lungsod ang kanilang hukbo upang ito'y salakayin. Verse 21. Ngunit hinarang sila ng mga Benjaminita at bago gumabi ay nalagasan sila ng 20,000 kawal. Ang Diyos po magpagpala ng kanyang mga salita. Mahalaga ho ngayong umaga na maintindihan natin na sa panahon ng mga hukom o the book of Judges, paulit-ulit na binabanggit ang temang ginawa ng bawat isa ang inaakala niyang matuwid sa kanyang sariling paningin. Sa hukom na 21-25. Ang digmaang civil po, yung civil war sa Ingles, sa hukom chapter 20 ay nagsimula sa nangyari sa mga Hukom chapter 19 na kilala bilang ang karumal-dumal na pangyayari sa Gibeah. Doon po ay may isang Levita at yung kanyang babae ay naglalakbay patungo sa lungsod ng Gibeah na sakop ng lipi ng Benjamites. Gaya ng ating napag-aralan nitong mga nakaraang araw, ang babae ay malupit na ginahasa at inabuso hanggang sa siya ay namatay. At bilang panawagan naman ng hustisya, pinagputol-putol ng Levita ang katawan ng babae sa 12 bahagi at ipinadala ang mga ito sa 12 lipi ng Israel. Ngunit tumanggi ang lipi ni Benjamin na isuko ang mga salarin. Dahil dito, nagsimula ang malawakang digmaang sibil sa Israel. Ang mga Israelita ho doon sa ating binasa ay nagtungo sa Bethel at nagtanong sa Panginoon. They consulted. They asked God, which tribe of Israel will attack first against the Benjamites? At ang lipi ni Judah ang tugon ng Panginoon. Pagkatapos ito ay naghanda ng magkabilang panig para sa labanan. Sa mga Israelita, gumawa sila ng kampo na malapit sa Gibeah kung nasa ng mga Benjamites. Ngunit, nung nagkaroon na ng paglalaban, 22,000 agad ang nabawas sa hukbo ng mga Israelita kahit higit na mas marami ang kanilang hanay kaysa sa mga Benjamites. Maaaring tanungin natin, kung sumangguni naman sila sa Panginoon, pinakita pa nga na nagtanong, bakit sila natalo? Bakit maraming nalagas sa kanilang hukbo? Kung susuriin natin ang mga pangyayari, mapapansin natin bago pa man sila lumapit sa Diyos, nakapagpasya na sila. Nakahanda na silang lumaban. Nakita nilang mas malaki ang kanilang hukbo. Kaya tila buo na sa kanilang isip ang kanilang gagawin. At nang sila ay magtanong sa Panginoon, ang tanong na nila, hindi Panginoon, dapat po ba kaming lumaban? Sa halip, ang kanilang tinanong ay sino ang unang sasalakay? Parang bang ipinagpalagay na nila na automatikong sasang-ayon ng Diyos sa kanilang plano. Hindi na nila hinayaang siyasatin muna ng Panginoon ang kanilang mga puso at ang kanilang mga motibo. Maaaring inakala rin nila na tiyak ang kanilang tagumpay dahil lamang sa dami ng kanilang hukbo. Ngunit hindi nila hinanap ang kalooban ng Diyos. Hindi nila tinanong kung ayun ba o iyon ba ang nais niya. Sa kanilang pananaw, sapat ng dahilan ang kasalanang ginawa ng mga Benjaminita upang sila'y agad na sumalakay. They failed to also see how their hearts were corrupt.
they became self-righteous. Ngunit, iyon lamang ba ang dahilan ng kanilang pagkatalo? Hindi. Being defeated allowed God to show them that their sheer numbers and their own military hubris are never enough to win over an enemy. Their loss humbled them down. It forced them to weep, to offer sacrifices, to repent, and to seek Him with a broken spirit. Kaya naman mga kapatid, suriin natin ang ating mga panalangin. Ano ba ang ating ipinapanalangin sa Panginoon? Dahil baka minsan, kung kailan buo na yung plano mo sa utak, tsaka mo palang dadalhin sa Panginoon. Dahil baka minsan, ang panalangin na lang natin ay pagpalain niya yung ating plano, imbis na makinig sa kanyang nais o tanungin kung ito ba ang kanyang kalooban. Kasi minsan sinasabi natin, mangyari ang iyong kalooban, Panginoon. Let your will be done, Lord. Ngunit kung magiging tapat tayo sa ating sarili, ang gusto pa rin natin masunod ay ang sarili nating kagustuhan. Kaya mga kapatid, pagnilayan natin ang mga bagay na ito. Let us seek the guidance of the Lord. Let us not lean on our own understanding. Kagaya ng sinabi sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6. Let us not lean on our own understanding in whatever decision or action we will take. Sapagkat kapag ang sarili nating isip at damdamin ang ating sinunod, maaari tayong maligaw. Hanapin natin ang kanyang kalooban at iyon ang ating lakaran. Tayo po muli ay dumako sa isang maikling panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa iyong pangungusap, sa iyong paalala sa amin na lagi naming lakaran, hanapin ang iyong kalooban at lakaran ito. Na anuman ang plano namin, yung plano mo lagi nawa ang siyang mangyari. Na anuman ang meron kaming plano, lagi kaming unahing naming tanungin ang iyong kalooban, hingin ang iyong patnubay kung anuman ang iyong plano sa aming mga buhay. Panginoon, dalangin namin bigyan mo kami ng kaliwanagan ng pag-iisip. Ilawan mo ang aming lalakbayan at dinadaanan, Panginoon, upang maging tama ang aming desisyon, upang hindi kami madapa, matison. Ngunit kung kami man, Panginoon, ay madapa o matison, nagaya ni Pedro doon sa bagyo, Panginoon, iaabot mo agad ang iyong kamay. Hindi mo kami itatakwil, bagkus ay i-extend mo ang iyong kamay sa bawat isa sa amin, upang kami ay maitayo mula doon sa pagkatapa. Dalangin po namin, Panginoon, ang araw na ito na ikaw ang mabigyan ng kapurihan sa aming mga buhay, and that whatever may we be doing today, whatever we will do today, may be it all for your glory. We ask all this in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Muli, maraming salamat mga kapatid sa pagsama sa atin sa umagang ito. Patuloy po nating suportahan ang ating programa upang mas marami pa ang maabot ng salita ng Diyos na magliligtas sa lahat at magbibigay kapanatagan. Muli, magandang umaga. Pagpalain nawa po tayo. May kapal.